Sigurado kung bakit di na sila nakabalik dahil sa ibang pero itong araw na to medyo mapilit lang talaga si Mrs. Tuloy nga kami umalis, biglaan lang yung alis namin ngayon kasi kinausap nga ako ni Mrs. Magsushoot pa rin tayo ng video at may Gary Reyes. Kahapon na pinapasegregate ko na yung mga gamit kasi aalamin na natin lahat yung ayan, meron na tayong Korean blinds. So dark yung pinili ni Ma. Titira natin ngayon dito. Yung pinto. Good morning, Gag. Good morning. Ayan, nagpaad pa tayo ng buhangin kasi malawak. Tawag ng kalikasan. Kaso nga lang, meron din po itong mga kinabit natin. Kasi kapag nag-absorb siya ng tubig, hindi na po siya may tendency po kasi na kapag masyadong dikit-dikit po yung tiles, mangyayari. Nagagawa dito ni Louie GMA Cavite. Yan, God bless po sa inyo dyan. Also, ingat palagi. Shoutout na rin kay Joey Saison. God bless. Nitong edad na ay pinanonood pa po yung Oy, shoutout sa inyo. Mabuhay kayong lahat dyan. From North Caloocan. So, paano mga karosa? Kita-kita na lang po sa mga susunod. Mga karosa, good morning po. Ayan, good morning, good morning. September 16, araw po ng Sabado. Maraming salamat nga po pala mga karosa lahat ng bumati. Kaya maraming salamat and God bless po sa inyo lahat. Bale ito mga karosa, syempre ipagpapatuloy natin yung ating ongoing project dito sa Phase 5, sa Phase 4, tsaka dito sa Phase 2. Ayan, dito sa Phase 2 installation na lang po ng mga tiles. Tapos sa one bedroom partition, tiles po sa kusina at saka sa pinadagdag ni sir na toilet and bathroom with accessories po yun. Siyempre may repair and maintenance din po doon. Timing lang po kami. Pabago-bago po kasi yung lagay ng weather dito. Sa tuwing hapon, bigla-bigla na lang pong hindi natin inaasahan na uulan. Ayun o, ganda ng weather ngayon. Sana po magtuloy yan hanggang hapon. Sa Phase 2 excavation, kahapon napaliwanag ko po yung mga plano po ron. Pero hindi lang po yun yung mga makikita natin, abangan po natin. At dito naman po sa Phase 5, pinapasegregate ko na po yung mga gamit. Pinapalinis na po natin. Unti-unti na lang pong pinipinturahan yung sa likod at saka sa may harapan bandang first floor ng bahay. Yeah. Bale, ito papunta tayo rito sa hardware. Meron lang tayong babayaran ng mga materyales na additional na dumating dito sa Phase 2, ginagawa ni Louie, ni Master Jojo, tsaka ni Bilog. Kaya ito mga karosa, samahan niyo po muli kami sa mga magaganap ngayong araw po ng Sabado. And enjoy watching po. Tara. Ayan, dito tayo sa hardware para magbayad ng utang. Utang to, di ba? Okay, bali yung delivery kasi natin dun sa site sa Phase 2. COD yun. Bali, kadalasan hindi natin naaabutan. Bali, itong mga materyales, additional na semento at saka buhangin. Para pambistay, para sa gagamitin pong plastering at saka sa installation ng tiles. So, ito na yung bayad na. Yan, diretso naman po tayo sa Phase 5 after natin dito. Okay na tayo rito sa hardware. Siguro dadaan muna ako sa Phase 4 pala. Doon na muna ako dadaan para makamusta ko yung dalawa. Kasi nabutan pala sila ng ulan kahapon pa uwi. Dahil nung tanghali, nung saktong uwian na, biglang bumuhos yung ulan. Hindi kasi ako sigurado kung bakit di na sila nakabalik. Dahil baka mamaya sumama yung pakiramdam or dahil sa ulan niya, kaya hindi na talaga sila bumalik. So alamin ko muna. Ayan mga karo, sa mga nag-message nga po pala sa akin about do sa video namin kahapon, bakit daw walang ganap. Birthday na birthday ko pa naman daw. So ayun po. Actually ang ano ko dyan, ang sagot ko, mas gusto kong ilaan na lang ang ibang bagay sa mga bata. Pero ngayong araw po, gusto ko sana magtrabaho na lang. Yan, kahapon nagtrabaho tayo buong araw, tapos ngayon din. Kaso nga lang itong si Mrs. mapilit. Gusto niya na lumabas daw kami, i-celebrate pa rin daw namin. Kaso nga lang ako kasi pag ganyang birthday ko, ang iniisip ko kasi ilaan ko na lang para sa mga bata. Yan, kay Aki, kay Chanel, na kung ano man yung gagastusin ko sa birthday ko, ilalaan ko na lang sa birthday nila. Para may naiipon naman ako, di ba?
Mahirap kasi yung sa panahon ngayon, gastos ng gastos. Hindi natin masasabi kung sa mga susunod na araw, hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Hindi natin alam ang future. Mas maigi pa rin yung nagsisave, di ba? Yun lang gusto kong sabihin, na kaysa sa gastusin ko sa sarili ko, medyo nagkakaedad naman na tayo. Gusto ko ilaan na lang sa mga bata. Kung magbe-birthday si Aki, si Chanel, at least may hawak kaming pera. Doon ko na lang ilalaan. Pero itong araw na to, medyo mapilit lang talaga si Mrs. Ayoko naman na pagtalunan pa namin. Gusto niya, lumabas daw talaga kami. So siguro hanggang tanghali lang itong vlog ko. Ayan, gagawin na rin namin yung payroll para pagka matuloy nga kami umalis. Biglaan lang yung alis namin ngayon kasi kinausap nga ako ni Mrs. na gusto niya mag-celebrate pa rin kami. Ayan, bali sagot niya naman yun. Kaya hindi na ako tatanggi, diba? Gastos naman niya. Siguro pinaghandaan ni Mrs. din tong araw na to kasi alam niya kapag ka birthday ko hindi talaga ako gumagastos. Yung mga nakaraang birthday ko kasi may nag-sponsor po. May mga nagpapadala ng cake, nagpapadala ng pang-inom. Yan, maraming salamat po sa inyo. Ayan, hindi ko po kayo makakalimutan. Maraming salamat po. Actually nga si Ma'am Isa, yung ano namin pala rito sa Phase 5, yung client namin dito, nagpadala po siya ng cake kahapon. Sabi ko, ngayon na lang po namin na gagalawin ngayong umaga. Ayun, saktong-sakto. Kaya pala nagkaya si Mrs. Ayun, may cake na kasi kami. Okay, may dinaanan lang ako rito. Opya. Nasa Phase 5 na tayo. Ayun. Ito yung dati namin ginawan. Yan, ayos naman. May isa pa akong dadaanan. Yung huling turn over ko rito sa Block 17. Maaga pa kasi. Wala pa yung dalawang pintor natin dito sa site. Nasa akin din kasi yung susi. Hopya. Ayan, ayos na ayos. Ilan, dumaan lang tayo. Bali kung ano man yung pupuntahan namin mamaya, kung saan man kami pupunta, mag-shoot pa rin tayo ng video at may i-upload natin dito. Siguro ito, nakapag-isip-isip ako na sige, lumabas na lang nga kami. Iniisip ko rin kasi yung trabaho dito. May iwan na trabaho. Bali kakausapin ko na lang yung buong tropa. Alright. Ayan, dito na po tayo. Ayan si Jamil, oh. Good morning, Jamil. Good morning. Good morning, tsaka kay Kuya Dindo. Good morning. Good morning, good morning. Jamil, may nagpapa-shoutout nga pala sa'yo, si Sir Gary Reyes. Valenciano. Ayun, oh. Ay, ano siya, ano? Ayun, oh. Shoutout nga po pala kay Sir Gary Reyes. Ingat po palagi. Happy birthday daw, Boss Leo. Ayun, oh, maraming salamat. Ayan. So dito, bali kahapon na pinapasegregate ko na yung mga gamit kasi aalamin na natin lahat yung mga kailangan pa natin dito. Tapos nalaman nyo kahapon may mga additional tayo rito. Ayan na, ito may weatherproof siya. Kasi alam naman natin itong part ng area na to basain. So naglagay pa rin tayo. Tapos sa ilaw, ayan, receptacle valve na lang muna. Yan pa lang yung available. Tapos ito, may pintura na tayo rito. May masilya tayo rito. May dinala akong acrylic emulsion. Tapos yung mga naganap kahapon, ayan, meron na tayong Korean blinds. So dark yung pinili ni ma'am. Kokobera na lang po yan nila Kuya Dindo. Kuya, may pang cover kaya tayo dyan? Meron, no? Sige. Tapos dito, naikabit na rin nila Sir Ricky. At saka dito sa may bandang taas. Yan. So ito, alamin ko muna yung mga kailangan nila rito para sakali
sakaling umalis nga tayo, yan, may gagamitin sila rito. Yan, ilaw, meron tayo dyan. Dala na rin natin. Yan, may skill coat tayo dyan. Kompleto gamit yan. Kompleto. Single lang lalagyan natin yung ano. Single na outlet lang. So bago tayo pumunta ng Phase 4, kukumpletuhin muna natin yung kailangan nila rito. Ito, pipinturahan to. Itong part na to. Sa mga installation naman, pwede na si Kuya Dindo sa mga electrical. O konti na lang naman. Kaya ano ba yung matitira natin ngayon dito? Yung pintuan ba? Yan. Pintuan to sa likod. Yan. Saan yun? Harapan. Yung harapan, ayan. Yung mga magagawa natin ngayong araw. Magagay na rin tayo dyan ano. Para Sa wiring. sa CCTV. Sa CCTV. Okay, sige. Ito kasi nakalaan po itong lalagay natin na outlet dito. Yan dyan banda para sa CCTV camera. Yan, kailangan meron dyan. Para kung sakaling nakatira na sila ma'am dito, yan, meron na silang camera dyan. Ito, may pintura pa tayo nito. Tapos may pang retouch naman na tayo nito steel door. So ito lang muna yung assignment natin ngayong araw dito. Bali wala nga pala tayong bibilhin na ngayon dito kasi pinacheck ko na pala sila sa kanila kahapon niya. May kompleto tayo ng gagamitin dito. May outlet tayo, may alco box, may utility box. Yan, bali tatrabahuhin na lang po nila lahat. Okay. Yan, diretso tayo sa Phase 4 ngayon. Tara. Meron pala akong naalala. Pinapapalitan pala ni ma'am yung tugang outlet doon sa main door. Yung pagpasok ng main door sa may left side, merong isang classic switch. So gusto niya wide series na rin. Bago tayo pumunta ng Phase 2, bago tayo bumalik po ron para naman dun sa update natin kila Master Jojo, yan, bibili tayo. Dadaan muna ulit tayo sa Phase 5. Yan, welcome to Phase 4. Dito na ulit tayo. Ang payapa ng weather. Tapos kaiba ngayon, no? Malamig sa balat. Pag ganitong oras, mainit na. Masakit na sa balat. Okay, dito na tayo sa Phase 4 Lumina. Ayan. Sa may ano nga pala to, sa may Barangay Carissa. Ayan, nandito si Justin. Justin, good morning. Good morning. Ayan, good morning, good morning. Tsaka si JP. JP, good morning. Good morning. Kamusta kayo kahapon? Baka tuloy-tuloy na to. Ang ganda ng weather. Baka tuloy-tuloy na. So ito yung bubungad. Limas. Papaliwanag ko sa'yo mamaya. Yan ako sa'yo. Bali, bungad sa atin ito. Maglilimas. Lilimas sila. Yung pagdating ko, nakausap ko naman sila. Talagang sa sobrang lakas ng ulan, hindi na talaga sila nakabalik. Ayan. 195 na to, JP. Itong hukay mo. Okay. Yung sa kabilang bahay, hindi naman apektado masyado yung halaman niya. Pero yung dyan banda, yun yung natanggal namin. May mga talbos ng kamote. Ang ganda pa naman ng pagkakatayo ng halaman. Yung kaso nga lang talaga kailangan ng tanggalin. Yan, ito, puro hukay lang gagawin nila hanggang maghapon. Bibigay na lang ako ng instruction kung ilang columns yung hukayan nila. Bali dito, yung ginagawa pala namin mga karo, 70 by 70 by 80. Yan, pwede na yan. 70 by 80. Tapos ang ginagamit namin na pamoste, 12 mm.
Tapos yung ginagawa naman namin sa mga wall footing, ano naman po yan, 30 by 60. Yan, 30 by 60 yan. Yung 60, yung lalim, mga 3 hollow blocks yung babaon doon. Doon naman po sa column, ano naman po yun, ang parilya natin doon 60 by 60. Yan, 70 by 80. Kasi kailangan yung parilya hindi masyadong nakadikit sa mga lupa, kaya may spacing pa siya. Tapos yung lalim niya 80 cm. 12 mm lang yung gamit namin sa sa mga pinaka pinaka vertical na mga poste. Tapos maglalagay tayo ng ng tie beam. Yung bakal na yan, madami yan, 120, pero titingnan natin kung magkakasya. Yan lang po muna. Naglilimas lang po muna sila JP rito. Nabigyan ko muna sila ng instruction regarding sa mga hukay. Kasi itong araw na to, talagang puro ganyan lang po yung mga gagawin nila rito. Hukay lang ng hukay. Hanggang sa makuha na natin yung pinakalalim. Bali ito, okay na tayo rito. Mag-iwan na tayo ng pinaka-sketch dito. Bali, ang total na poste lahat ng gagawin namin nasa 8. Dito 3. Tapos sa 2 rito. Tapos sa likod 8. 3 sa likod, bali total 8. Bali dyan sa hinukaya ni JP, isa sa gitna, tsaka sa dulo. Yan, 3. Tapos dito, tig-2. Tig-isa pala, tig-isa. Para sa gagawin nating bakod dyan. Tapos pagdating dito, yan, dahil na lang po to, 150 cm na lang to. Na lang po to, 3, 1, 2 hanggang sa dulo. Bali gate. Yung gate na lang rito. Explain ko muna kay JP to. JP, ito. Hawak na ni JP yung para sa natin dito, plano sa hukay. Yan, kapag natapos yung mga hukay dito, or kung sila Master Jojo mas matatapos sa phase 2 na mas maaga, may mga babalikan pa kasi kami doon sa phase 5. After nila doon sa mga installation, babalik sila ni Bilog doon sa phase 5. Tapos hindi ako sigurado kung may pasok ba kami bukas, araw ng linggo. Hindi ako sigurado. Yan lang naman yung kalaban namin dito sa umpisa, yung mga ulan-ulan na yan. Pero may blessing naman si Lord. Sa mga darating na araw siguro mawala-wala na yung mga pag-ulan-ulan na yan. Yan, medyo malalim-lalim na to. Yan, limas lang talaga. After malimas yan, itutuloy lang yung hukay. Okay na po tayo rito. Yan, sa hukay, mga ganyan lang muna yung bilang natin, 2 lang. Bali mga karos, wag na kayo magtaka kung bakit minsan sa excavation 2 lang yung pinapano ko. Mapili po kasi ako sa tao. Yan po, mapili ako sa mga manggagawa. Ang mahalaga po sa akin, yung una ay mabait. Yung karunungan naman, matututunan po nila yan habang nandito sila. Pero kung may attitude, hindi pwede po dito sa grupo namin. Kailangan po mahalaga mabait, sumusunod at saka maunawain. Sa construction po, init pa lang po ng araw, nakakainit na ng ulo, 'di ba? Kaya dito kailangan na pasensyoso tayo. Yan. Ito naman, aabutan po sila nila Louie, nila Bilog rito, kaya dadami po sila rito. Hindi naman po lahat ito siguro mahuhukay nila. Siguro may na po diyan, may part na rin po sila diyan. Sila Master Jojo, aabutan namin to sila rito. So sa ngayon muna, para tuloy-tuloy yung trabaho, ayan, 2 muna sila. Yan, kapag marami po kasi tayong tao versus dun sa project na kinukuha natin, kawawa naman po yung mga kasama natin kasi may pagkakataon na hindi na natin sila papasukin kasi wala tayong tanggap na trabaho, 'di ba? Yan, maximize lang to para araw-araw may pasok tayo, 'di ba? Yung extra natin na si Justin dito, baka makasama na natin to rito kasi matagal yung project natin dito. Yan, baka makasama natin siya. Baka hindi lang sa hukay, baka mapag-labor lang din natin siya dito. Yan, makatulong-tulong. Pero ano po yan, extra lang po namin siya rito talaga. On call. Yan,
Ito po yung mga ano natin dito, yung mga regular na nakakasama natin sa araw-araw. Yan si JP, si Louie, yan sila Kuya Dindo, si Jamil, si Master Jojo, tsaka si Bilog. So yan lang po muna. Pagpapatuloy lang po muna nila yung mga excavation dyan. Yan, nabigyan na natin si JP rin ng instruction regarding sa mga huhukayin. Hindi naman nila yung magagawa ngayon, paunti-unti lang hanggang sa matapos nila. Tapos kapag dumadami na yung palambak natin dyan, yung papahakot na tayo, schedule na tayo ng hakot. Okay, babalik tayo ng phase 5 para dun sa switch. Okay, since nandito tayo sa Carissa, dito na tayo bibili ng switch. Morning, te. Meron kayong tugang switch? Tugang switch meron. Wide series? Meron. Yun, isa lang po. Thank you. Yeah, maraming salamat. Yeah, okay na, 190. Yeah, kukuha na lang pala muna tayo ng lever bar dun sa site bago tayo pumunta sa phase 5. Kasi yung cuttings nung hamba ng pintuan, para may guide na sila. Tara. Ayan mga karos, dito naman tayo sa phase 2. Installation ng tiles yung tinatrabaho namin dito. Ay, yung additional na buhangin natin na dumating kahapon. Tapos mga simento meron na rin dyan. Ay, si Louie, oh. Good morning, Louie. Good morning. Kaya medyo masama pakiramdam ni Louie. Ano, kayang-kaya ba? Kayang-kaya daw. Alalay lang. Bali, pagpapatuloy ni Louie yung installation ng tiles para rito sa sidings. Ayan. Ito ang ating kitchen counter. Yung una nag-install nito si Master Jojo. Master Jo, good morning. Good morning. Saka si Bilog, good morning, Log. Good morning. Ayan, nagpad pa tayo ng buhangin kasi malawak pa yung area rito na pag-install lang pa ng tiles. Ayan, dami pa, pati dun sa pinaka-laundry area. Tsaka yung mga palitada pa ng hollow blocks pa ikot. Ayan, mga pag-aayos pa nito. Tsaka toilet and bathroom. Ayan, may paon ng tile trim na po siya. Ayan, pagpapatuloy na lang ni Louie. Ayan yung update. Check ulit natin yung kisame. Yun, wala talaga siyang tulo, no? O, diba? Pero mas ano to eh, mas matitesting to yung mga dire-diretsong ulan. Dire-diretsong ulan, sunod-sunod. Doon talaga makikita yan. Yan, installation po ng tiles. Bali, magbibigay po tayo ng details dito. Babalik ako dito mamaya kasi papaliwanag ko yung tiles na ginamit namin dito sa pinaka-floor area. Yan, para mabigyan ko rin po kayo ng idea. Nandiyan ba yung orange na na level bar? Hihiramin ko muna, oo. Kasi magkakating sila Kuya Dindo ng hambar. Nandiyan ba, Log? Paabot nga muna, pasuyo. Eh, nahanap ko yung orange na level bar muna. Ay, ayun, nandito lang pala. Thank you. Yeah. Ayan, babalik po muna tayo para mahatid natin yung switch. Tsaka itong level bar, yan tuloy-tuloy trabaho nila ron. Sakali nga po malis tayo. Minsan naman sila na yung kumukuha nito, pero para hindi sila maabala, yan dire-diretso na. Iya, eto may dala akong level bar. Ayun, oh. Tsaka, ito yung switch. Tugang, dito na lang. Bale, ito kasi pinapapalitan po ni Ma'am to. Ito yan. Yan na. Ulitin ko lang, yung mga ganito na existing na makikita natin dito, na kay client kung gusto niyang papalitan. Kasi ito po kasi, classic series, ito yung wide. Tama nga naman si Ma'am. Kasi kita niyo naman, mas maganda tingnan to, di ba? Para pantay sila dyan. Maganda sila tingnan dyan. Bali yung gusto ni Ma'am dito, wide series na rin. Pero sa amin, hindi muna kami nagde-decide na papalitan ba namin kasi sayang naman, di ba? Ito kasi yung mga inabutan natin dito sa loob na nakakabit na. Kung papalitan natin, expenses yung gastos yun. So kagaya rito, bali yung nakalagay na lang dito, classic, pero magkaano naman po sila? Magkapareha naman sila, yun, no? Kaya maganda tingnan.
Si Jamil kuya, sa taas. Dito. Sa CR. Ano Mil? Tawag ng kalikasan. Matawag niyo yun, kalilasan. Ayan. Yan, hindi naman may iwasan yan. Magagamit talaga yung toilet and bathroom. Manggagawa. Wala naman kasi iba silang ano rito. Pwedeng palikuran. Pero yan, pag turnover naman natin, 100% na malinis. O, diba? So, mag-aasikaso muna kami ni Mrs. maaga ng payroll. Dapat mamaya pa mamayang hapon. Kaso nga lang, nagyaya siyang lumabas, diba? So, asikasuin muna natin para pagka umalis tayo, latag na lahat. Hindi na po tayo ma-hassle pa. Tsaka para unahin muna natin yung sahod na manggagawa. Tara! Ay! Get mo yung tao mo. Wow! Oh, bayad mo. Ay, ikaw, Chanel. Ibayad mo kay kuya. Thank you. Oh, dahan lang. Oh, binilang ko muna ng tao si Chanel dito. Hawakan mo, hold mo. Oh, what did you say? What did you say to daddy? Thank you. Thank you daw. Ayan na. Oh, yeah. Ayan, gawa tayo ng payroll. Oh, yeah. Ayan, payroll. Oh, yeah. Ayan na, ready na pala si Mrs. Ayan na. Okay na yung payroll natin ngayong araw ng Sabado. So in advance natin, ginawa kagad natin ng maaga. Bali full day naman sila, napapasok naman lahat sila. Okay, bigay tayo na update dito. Installation ng tiles dito sa floor area. Bali yung ginamit nga pala namin dito mga karos, ano to, yung tinatawag naming porcelain na ivory. Maraming klase ng ivory. Maraming klase niya, may light, may dark, may beige. Bali ito yung pinaka texture na kulay niya. Plain lang po siya, na plain. Ang kagandahan sa mga ganitong klaseng tiles, hindi na mahihirapan si tile settler na mag-install po nito. Kasi halos wala naman po siyang pattern na sinusunod dito, wala naman po siyang design. Kaya po kapag ini-install po to, dire-diretso lang. Actually may mga pattern naman to sa bandang likod. Kaya yun ang pinakamainam at madali nang sundin. Pero yung mga kagaya na ginagawa namin na may mga haspe, may mga design, yun yung medyo may katagalang ikabit. Yun yung isang reason kung bakit maganda rin po ito, yung ivory tiles. Kaso nga lang, meron din po itong mga disadvantages. So paki-comment nga po dito sa ating comment section yung iba pang mga gumamit po nito. Ayan, bali mga kadalasan ganitong klaseng tiles made in China to. Porcelain naman po siya mga karawaws, no? Porcelain tiles, hindi na po kailangan ibabad, diretso na pagka kinabit natin. Kasi kapag nag-absorb siya ng tubig, hindi na po siya umaalsa. Kadalasan po mayroong mga kliyente na ang gusto po sa mga ganitong klaseng installation ay masyadong dikit para hindi nila makita itong gap. Napakaganda po kasi nung kasi magmumukhang elegante yung inyong tiles kapag halos hindi na nakikita yung gap o yung space. Pero ang pinakasikreto rito mga ka-rowhouse, kapag kinakabit to, kailangan na medyo malaki-laki ng konti yung pinaka-gap niya. Ang disadvantage nito, itong mga ganitong klaseng tiles, ano po to? Yung tinatawag na kapakin po to. Yung maggapak siya. So maggapak siya kapag hindi po masyadong madiskarte yung nag-install nito, may tendency po gagapak po to. Disclaimer lang, base po yun sa mga na-encounter tsaka experience namin. So kailangan lang po dito talaga yung compact, maganda talaga yung compact. Papahid po ng adhesive, wala pong airflow. Wala pong airflow. Tapos gumagamit tayo ng pang travel po talaga ng tiles dito.
So kailangan pag kinakabit talaga siya, wala talagang airflow para hindi kumakapak. So ang isang sikreto namin sa pagkabit nito ng mga ganitong klaseng tiles, since may mga experience na rin nga talaga kami, yung mga ganito ay kumakapak. Bali ganito lang po yun. So kadalasan sa mga ibang tiles na matitibay na naikakabit namin, gumagamit lang kami ng isang spacer na kagaya nito. So ito po ay yung pinagtatalian ng ating tiles kapag bumibili tayo. Yan yung tali niya. So ginagamitan namin siya ng dalawa. Yan dalawa. Ang resulta nito, yung nasa 316 yung gap niya. Yan. So ang ano po nito, ang purpose nito, just in case na may kumapak siya, no? Just in case na may kumapak, hindi po madadamay lahat. May tendency po kasi na kapag masyadong dikit-dikit po yung tiles, mangyayari po dyan kapag gumalaw po yung lupa, may tendency po na mag-alsahan lahat sila, magkontrahan. So kaya isa sa mga sikreto sa pagkakabit talaga ng mga ganitong klaseng tiles, medyo nilalakihan yung gap. Just in case na may magkumapak na isa, yun lang ang madadamay. Yun lang po yung masisira, hindi po masisira lahat. Spacer din, kailangan din natin sa mga gilid ng pader. Ayan, may spacer din tayo. Hindi po siya totally nakadikit din. Isa rin po yun sa sikreto. So ito, sa mga gumagamit ng ganitong klaseng tiles, alam nyo na, yun lang ang pinaka sikreto. So wag po masyadong dikit-dikit, wag po ididikit yung gap. Kailangan po may spacer po, yun ang pinakamahalaga. So ganito, tile grout na lang po ang mag-aano po rito, magdadala. Kapag natapos kami dito, napapahiran na lang po natin ng tile grout o yung pinakamalapit na kulay sa kanya. Ayan na, double yung spacer. Ayan na. Kasi yung mga ganito, lagi po itong inaapakan. Minsan meron po tayong mga nilalagay na gamit na mabibigat. Okay lang po doon sa kitchen counter na mag-install po tayo doon na medyo dikit-dikit, diba? Pero pagdating dito, kailangan talaga may gap. Lalo na ganitong klaseng tiles yung ginagamit natin. So, shoutout po sa mga bumili nito. Porcelain, double coated na ivory. Shoutout po sa mga mahilig din bumili nito kasi itong ganitong klaseng tiles na ivory tiles, napakadali niya pong bagayan. Lahat po ng gamit bagay na bagay sa ganitong klaseng flooring, included na rin yung pintura. Ito na nga po pala yung nagagawa dito ni Louie Walker. Oh, ganda. Hindi makapagtabas si Bilog. Bilog, pwede na. Ayan, tapos na tayo. Ayan. Ayan, hanggang dito po yung ano yan, yung installation ng tiles. Pinaka-flooring. Tapos, wait lang. Yung pahaba. Yan, mainam talaga mag-spacer tayo. Spacer, napakahalaga po niyan. 52. Bale ito mga karo, sa maaga matatapos po yung vlog natin ngayong araw po ng Sabado. Ito-turn over ko na po kila Master Jojo yung pinaka-payroll na lang po natin. Full day po ang buong tropa ngayon, pero sa update video natin ngayong araw ng Sabado, bali half day lang. Kasi matutuloy po yung ating lakad ngayong araw kasama po si Mrs. at saka yung mga bata. So ito, pahabol na shoutout muna. Shoutout kay Jane and Minto Vlogs. Yang God bless and ingat po palagi. Also kay Gorfrit Singh, kung tama po yung pronunciation. Shoutout na rin kay Rovi Lopez at shoutout din po sa family niya from Area E, Barangay Elesis, GMA Cavite. Yan, God bless po sa inyo dyan. Also ingat palagi. Shoutout na rin kay Sir Arthur Rukid and happy fiesta sa Bicolandia from Naga City. Mabuhay ang Our Lady of Prancia. Yan, God bless po sa inyo and also ingat palagi. Bale ito, shoutout kay Team Prancel Vlogs. Yan, God bless and ingat po palagi. Also shoutout na rin kay Joey Saison. God bless po sa inyo. Shoutout na rin kay Miss Ellie Rose Abara from Abu Dhabi, UAE. Yan, God bless and ingat din po palagi. Shoutout na rin kay Ajimar Labor, kung tama po yung pronunciation. Ingat po palagi and God bless. Also shoutout na rin kay Sir Paul Andrew Beron. Yan, God bless po sa inyo. Ayan, nakaka-proud kasi mayroon pala tayong viewers dito na 71 years old na. Ayan, God bless po sa inyo.
ingat po palagi. Napaka-honor po namin dahil meron po isang kagaya nyo na ganitong edad na ay pinanonood pa po yung vlog po namin. God bless and ingat po palagi sa inyo. Meron din nga po palang mga nagpapa-shoutout kay Jabil at saka kay Kuya Dindo. Yan, ihahabol na lang po natin. Tara! Shoutout nga po pala kay Sir or Ma'am RMBRLGS. Ingat po palagi and God bless po. Shoutout nga pala sa Tropang Ugagon. Happy birthday! Shoutout nga pala kay sa Team Francel Vlogs. Daddy Yo Vlogs. Oy, shoutout sa inyo. Mabuhay kayong lahat dyan. Shoutout nga pala dyan kay Mr. Sir Roger Buhat Jr. from North Caloocan. So paano mga karos, kita-kita na lang po sa mga susunod na video. Yung pupuntahan po namin ngayon, mag-shoot din tayo ng video doon tapos i-upload din natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po muli sa bumati. Pahabol ko lang, happy birthday din kay Candy Balya, isa sa kliyente namin dito sa Phase 3. Yung inabutan po natin ng birthday cake kahapon. Kaya maraming salamat. God bless. Ingat po palagi. Paalam po muna. So kita-kita na lang ulit. Tara!